Nasa linya ngayon si Direktor Jocelyn Andaya. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Good morning. Akin pong kasama si Chacha. Go, Cha. Yes. Ma'am, thank you Ah, for being on the show Good po. morning din po, Ma'am Chacha. Good Magandang morning. umaga. Salamat po for being on the show. Ma'am Jocelyn, nagkaroon na po ng initial investigation or report ang DepEd tungkol po sa nangyaring insidente doon sa Parañaque High School. Ano pong initial findings nyo? Nagkaroon na po ng initial incident report at saka yung police report din po. Mhm. Yun na nga po ng ating grade 8 students. Naka, Nasa isang section po sila. Ay sinaksak po yung isa nating grade 8 student din po na babae. Pagkatapos po noon ay nakahingi ng saklolo at naidala sa ospital yung biktimang babae, kaya lang po nabawian na po ng buhay. Ang ginawa po ng ating eskwelahan sa pamangunguna ng ating SDS na si SDS Losaria ay sinuspindi po muna ang klase right after the incident happened para ang mga bata hindi masyadong maistorbo at magkaroon pa ng kung ano-anong mga abalahin. Sinuspindi din po ang klase kahapon habang ginagawa yung mga preparasyon para matulungan in terms of psychological first aid. So ngayon po, meron na ulit silang klase. Ang klase na kung saan nangyari yung sitwasyon ay binigyan ng psychological first aid ng mga psychologists from LGU Parañaque. At ang iba pong mga estudyante po natin ay right now nagkakaroon din po sila ng mga sessions on anti-bullying at ibang pamamaraan kung paano makikitungo sa kapwa. Yun Okay. po yung in a nutshell. Oo, immediate actions na ginawa agad ng DepEd at ng eskwelahan. Kahapon nagkaroon ng class Opo. suspension, nagkaroon na rin po sabi nyo ng counseling services para doon sa Yes. mga bata no na nakakita po dito sa pangyayari. Sa initial findings, ilan pong estudyante ang naka-witness nung pananaksak? Isang section po ito, Ma'am Chacha, siguro mga 40 to 45 students. Oo. At gusto lang din po naming malaman, sa mga public schools po natin, ano po ba yung security measures na ipinatutupad? Para rin po masiguro na pagpasok po ng mga bata sa eskwelahan ay safe po kasi syempre mga magulang ang ine-expect nila pag nasa loob na ng school yung bata, safe na po ang mga bata. Paano po ba yung security measures under DepEd schools? Opo, ang ginagawa po natin, marami po sa ating mga paaralan ay yung pagpunta po nila sa eskwelahan ay alam agad ng mga magulang kung nandun sila sa loob ng paaralan. Meron po tayong tinatawag na parang ID system nila na uh, nabibigyan agad ng impormasyon ang magulang kung nandun sa batang eskwela, sa eskwelahan ng bata. Yung i-inspect ng bag, hindi po yun SOP sa mga paaralan. Kaya nga po, ito yung agad-agad na sinabi po natin sa mga paaralan na mag-inspect na ng mga bag ng mga bata papasok sa paaralan o eskwelahan. Ang iba kasi natin yung mga eskwelahan ay kulang naman po ng mga tao na mag-inspect. Kasi ang sinasabi sa ating DepEd order, dapat duly authorized person. So hindi basta-basta po na kung sino lang ang pwedeng mag-inspect ng bag ng mga bata. We're careful with that as well. Pero ngayon po, pinag-iigting po natin talaga yung pag-i-inspect ng mga dala-dala ng mga bata sa paaralan. For schools na meron pong security guard, kaya lang not all DepEd schools may security guard. Tama po ba, ma'am? Karamihan po meron. Kaya lang po siyempre po kulang yan. Kung let's say for instance, 5,000 ang bata, mga bata, so may hirap po yung ano. Kaya gumagawa po kasi kami ngayon ng elaborate plan just so that we are able to do that inspection. Oo, aside po dito sa noon nga hindi protocol yung pag-i-inspect ng mga bag ng mga bata, ano pa po yung ibang gagawin ng DepEd para hindi na po maulit yung mga ganitong klase ng insidente? Yes. Yes. Opo, napakalungkot ng insidenteng ito. Kaya hindi lang po ngayon pero every month naman po meron kaming counseling and at the same time also guidance. Ang ibig pong sabihin, marami po tayong pagpupulong tungkol sa mental health, tungkol sa anti-bullying,
at tungkol sa GMRC, paano makitungo sa bawat isa at pati yung ating pagpapasensya at pagtanggap sa bawat isa. Yun po yung mga ini-emphasize po natin. Oo. Sa ngayon po kasi last time na usapan namin na may napatungkol po dito sa mga guidance counselors sa mga eskwelahan. Before nasabi sa amin, may kakulangan ng mga guidance counselors po sa iba't ibang eskwelahan. So ngayon po na nangyari ito, paano din natin masisiguro na effective talaga yung guidance counseling sa bawat DepEd schools na meron po tayo? At sa ngayon po ba, ilan ang rate ng guidance counselors per student? Dito na lang po sa specific school na ito na Moonwalk High School. Ang pagkakaalam ko ay isa lang po yung guidance counselor dyan. Pero po, marami po tayong mga guidance advocate at mga guidance teacher na tumutulong po sa ating guidance counselor. Pati yung class advisor ay binibigyan po ng sessions on how to conduct ito pong mga ganitong mga issues on mental health, how to conduct psychosocial first aid. Yun po yung ating pang stopgap measure muna habang naghahanap pa po tayo ng iba pang mga guidance counselors. Oo. Ilan po ulit ang estudyante dito sa eskwelahang ito? I do not have the right numbers now, but it's close to 5,000. No, ang laki ho nitong... Ito po isang national high school, ano po, Director? Ito po sa Moonwalk po. Oh, ito po ba ay national high school? Moonwalk High School. Opo. Kasi when you say national high school, ito po ay under the DepEd, ano, kumbaga. Kasi iba rin po yung... anyway, Director, dito po sa pangyayaring ito, sa usapin nga po ng hiring ng mga gwardya, can you just elaborate please? Ang DepEd ho ba mismo ay meron pong pondo para dito o ito po ay cargo ng mga PTAs o local government? Marami po sa ating mga eskwelahan ang kargo ng tawag dito, ang LGU ang nagbibigay po sa atin ng mga security guard. Opo. So wala po talaga sa budget ng DepEd ang mga security guard sa bawat paaralan under DepEd. Opo. Depende po kasi sa kaya ng eskwelahan kumuha ng services ng security guard. Opo, ano yan? Discretion po ba ng principal o yung area superintendent po, ma'am? Principal po yan. Principal. Kasi nga po, depende po doon sa kanilang budget. Kung may natira pa po silang budget, pwede silang mag-hire ng security guard. Opo. So, paano kaya ito, ma'am? Sa ganito pong uri po, no, ganito kalaki na eskwelahan, ano po ang, meron ba kayong proposal po dito? Paano po ang magiging sistema? Kasi, ma'am, di ho ba mukhang hindi ho naman paglabag sa karapatang pantao? Ano po, kung meron pong mga gwardya na babae para sa mga babaeng estudyante, gwardya na lalaki sa kalalakihang estudyante? Opo. Actually po, Manong Ted, nakikipag-usap po tayo sa mga LGUs paano pa hihigpitan ang seguridad sa ating mga paaralan. Tawag dito, meron po, siyempre po, gusto natin talagang marami po tayong ma-hire na security guard, but we are also constrained by our budget. But that, we are fortunate that the LGUs are also helping us, and therefore, ang kailangan po natin, tama po kayo, dapat may babaeng security guard at maraming mga schools po na may babaeng security guard at may lalaking security guard din po. Opo. So ito po yung kailangan pong pag-usapan namin ng mga superintendent para ma-ensure na ang ating mga schools are safe places for learning. Opo. Yes, ma'am. Doon po sa bullying naman po na problema sa ilang po mga paaralan, if you recall, tayo po ba'y nagkaroon na ng panayam tungkol dito? Di ba may mga... Opo, yung nga kasi maaring... Hello, ma'am. Kasi po maaring... Dito po. Opo. Kasi ma'am, maaring wala pong mangyari, no, sa loob ng eskwelahan, no, nakarahasan. Pero sa labas nangyayari nga, no, lalo na ho yung mga biktima po ng bullying na sa labas po ng paaralan, doon na po nagkakaroon na ng physical, ano ho, na bullying na rin. Sa loob ng eskwelahan, maybe po yung mental, ano ho, ng mga bullying, pero paglabas po, doon na nangyayari yung physical po naman. So far ho ba, doon po sa
pag-aaral ninyo doon sa lupon, di ba, na dapat tumutugon dito? Meron na ho bang magandang development? Yes po, Manong Ted. In fact, itong mga nakaraang week ay pinagigting po yung pakikipag-ugnayan natin sa barangay. So ang maraming barangay po nagro-ronda na dito sa within the school premises at saka yung mga medyo malayo-layo na sa school pero doon po nangyayari ang bullying o pananakit. So nagro-ronda po doon. Meron na din po tayong talks with LGUs. Hindi lang sa Parañaque, kundi sa lahat po ng ating LGUs. At the same time also, our police visibility din. Opo. Opo, go ahead ma'am. Go ahead po. Especially during Mondays to Fridays. Kasi di po ba, ang dismissal po natin sa hapon ay alas 6 o minsan 6:30. So medyo malim na po 'yon. So kailangan po talaga ng tulong ng ating LGU at barangay officials. At the same time also pati PTA natin inactivate na rin po natin para makatulong talaga sa pag-warn sa ating mga or pagre-remind din sa kapwa magulang na bantayan po yung kanilang mga anak at kausapin. Yun po yun. Opo. Yung reporting po sa school, di ba meron din po tayo dun sa ating pong batas, di ba? Importante ho dito, ikmat yung pamunuan ng paaralan doon sa report na ibinibigay ng mga estudyante. Kumusta po yun, ma'am? Doon po sa aspetong yun. Opo, actually mabilis po yung ang aksyon ng mga principal o punong guro natin. Pagka may nai-report po, agarang aksyon po yun. Kinukonvene agad po yung ating, meron din po kasing tayong Learners Rights and Protection Office. So doon pa lang po mismo, tinitingnan na yon kung pinagbabate or pinapupunta ang mga magulang para pag-usapan ang ganitong mga pangyayari. Okay, sige po. So pero, ma'am, go ahead. Alam naman po natin na talagang tawag dito, marami po tayong ginagawang aksyon para dito. It's really unfortunate that these things happen. And it, of course, behooves DepEd to really make sure na yung security and safety of our learners are of paramount importance. Kaya ang panawagan ko po sa ating mga magulang na maging mapagmatsyag at tingnan at kausapin ng mga magulang. Appeal ko po ang kanilang mga anak. Appeal ko po ito sa ating mga magulang kasi nakikipag-ugnayan po talaga tayo sa police pati sa barangay officials para matulungan ang DepEd na maging safe and secure ang mga bata. Opo. Dito po sa NCR, ma'am, under your jurisdiction, ilang guidance counselor po ang kailangan ninyo for hiring? Meron ba kayong bilang? At this time, hindi ko pa po tawag dito, maibigay yung kaukulang numero. Pero mamaya po, Manong Ted, ibibigay ko po sa inyo. Opo. Pero ma'am, admittedly po, nationwide ho kasi ito na problema. And di ba, ang pinag-uusapan po natin dito ay libo-libo na pangangailangan natin sa mga guidance counselor sa dami ng mga public schools. Yes po, Manong Ted. Oo. Tawag dito, very aware po tayo dyan. In fact, si Secretary Sani is looking for ways para ma-aksyonan po ito. Actually po, meron po tayong, kasi alam naman po natin na may kulang po talaga kahit na yung mga nag-a-apply to be guidance counselors. Di po ba? Kaya ngayon po, ang konkretong aksyon ay yun pong mga psychologists natin, pati yung mga psychology graduates, pinag-a-apply po natin sa DepEd. Sige po. So kahit na po ngayon, hindi na po, ano ho ito? Kumbaga, kahit na po hindi ito mga, bihasa mismo muna, paano po ang training nila? Opo, meron pong kaukulang training po ito at kaukulang mga requirements din para makapasok po sila sa DepEd. Okay. May kaakibat po yan na training po talaga kasi hindi naman po sila left passer, pero may relevant experience tapos bibigyan po ng training ng DepEd. Ito po yung konkretong tinitingnan po natin ngayon para lang mabawasan ang kakulangan natin sa sa guidance counselors.
Opo. Lalo na po ngayon na marami po tayong mga insidente on mental health, bullying, and the like. Opo. Doon ho ba sa Moonwalk na high school na ito, ma'am, na-check niyo na ho ba kung ilan ang reported bullying cases doon? Konti lang po, Manong Ted, ang bullying cases doon. In fact, kaya nga po kami nagulat na may ganong aspeto. Wala po yatang benteng reported, at least for this year. Opo. But you know, one bullying is, 'di ba? Is is one bullying is, 'di ba? Is one case, no? So, yun nga po, opo. Sige, yun lang po nga din po sana. Ako naintindihan po natin ano, kung gaano kabigat ito sa panig nga po nitong biktima, sa kanyang pamilya. Opo, nakakalungkot ito. At doon din po naman sa panig po noon sa may gawaan nito. Oo, nakakalungkot po itong pangyayaring ito. Sa gitna po ng nakita po ang pangyayari na napakaraming estudyante, pati mismo yung teacher, no? Na we can just imagine yung shock niya nung ito po ay nangyari. Kaya nga po sana nga hindi na po ito maulit pa. Salamat po na marami sa inyo, Direktor, at kami po itatawag kung sakasakali po na meron kayong mga magandang balita po naman na maihatid sa atin para po sa mga pagbabagong mangyayari na maganda sa inyo po namang region, Dr. Asek Jocelyn Andaya. Opo, Manong Ted, Ma'am Chacha, thank you for always getting our side in all these situations. We're trying our best really to make our school safer, to make our learners feel that they are taken care of, especially when they are in school. Opo, salamat po na marami, Director. Thank you. True FM. Assistant Secretary Jocelyn Andaya, ang Director po ng DepEd for National Capital Region.